Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong magpapatunay na kung minsan, ang pinakamatamis na pangarap ay maaaring maging isang napakapait na bangungot sa isang iglap lamang? Sabi nila, ang pag-ibig ay parang isang salamin. Kapag buo, nagbibigay ito ng refleksyon ng kaligayahan. Ngunit paano kung ang salaming iyon ay bigla na lamang mabasag? Mananatili na lamang ba ang pira-pirasong bubog na kayang sumugat sa sinumang mangangahas na pumulot nito? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Hiraya, isang babaeng minsan nang binuo ng pag-ibig at winasak din ng pag-ibig. Ang malamig na papel sa kanyang mga kamay, ang tanging nagpapatunay na totoo ang lahat. Nanginginig ang mga kamay ni Hiraya habang paulit-ulit na binabasa ang mga salitang nakalimbag sa dokumento. Petition for Dissolution of Marriage, 6 na buwan. 6 na buwan pa lamang silang kasal dito sa Amerika pagkatapos ng 3 taong puno ng pangarap at pagmamahalan. At ngayon, natatapos na ang lahat dahil sa 2 salita. Irreconcilable differences. Hindi magkasundo? Kailan? Paano? Napapikit si Hiraya. Pilit na iwinawak ang imahe ng pirma ni Lino sa dulo ng papel. Ang pirma na minsan niyang pinangarap na makasama ng sa kanya sa kanilang marriage contract. Ngayon, ang pirma ring iyon ang tumatapos sa lahat. Biglang bumalik sa kanyang alaala ang isang hapon sa dalampasigan, ang init ng araw sa kanilang balat, ang amoy ng alat ng dagat, at ang higpit ng yakap ni Lino mula sa kanyang likuran. Pangako Hihira, bulong nito sa kanyang tainga. Ang hininga ay kasing init ng pag-ibig na nararamdaman niya. Ikaw lang ang mamahalin ko. Bubuo tayo ng pamilya. Dito sa Amerika, tutuparin natin lahat ng pangarap natin. Pangako. Naniwala siya. Binitawan niya ang kanyang trabaho sa Pilipinas, iniwan ang kanyang pamilya, at tumawid ng karagatan para lamang sa pangakong yon. Para lamang kay Lino. Ngayon, ang pangakong yon ay abo na lamang. Para makatakas sa 4 na sulok ng apartment na dati paraiso nila, kinuha ni Hiraya ang kanyang cellphone. Nagbabaka sakaling makahanap ng kahit anong makakapagpagaan sa kanyang dibdib. Binuksan niya ang kanyang social media account, isang bagay na matagal na niyang hindi ginagawa. At doon, sa isang iglap, muling gumuho ang kanyang mundo. Sa paraang mas masakit pa kaysa sa pagdating ng mga papeles ng diborsyo. Isang video na ipinost ng isang babaeng hindi niya kilala, Dahlia Rivas. Sa video, nakangiti si Lino. Ang ngiting iyon na para lamang dapat sa kanya. Nakatayo sila sa isang mamahaling restaurant at marahang isinusuot ni Lino ang isang kwintas sa leeg ng babae. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Hiraya. Hindi siya makahinga. Ang kwintas. Iyon ang kwintas na ibinigay niya kay Lino noong kanilang 3 anibersaryo bilang magkasintahan. Ang St. Christopher pendant na pinag-ipunan niya para daw gabayan nito si Lino sa kanilang paglalakbay sa Amerika. Ang kwintas na isinabit niya sa leeg nito habang bumubulong. Para saan man tayo dalhin ng buhay, lagi kang babalik sa akin. At ngayon, ang kwintas na yon ay nasa leeg na ng ibang babae. Isang babaeng tumatawa habang hinahagkan ni Lino ang kanyang balikat pagkatapos maisuot ang alaalang dapat ay sa kanila lamang. Bumitaw ang cellphone mula sa nanginginig niyang kamay. Lumagapak ito sa sahig, ngunit ang tunog ay wala lang kumpara sa pagdurog ng kanyang puso. Hindi niya namalayan ang pagtulo ng kanyang mga luha. Sunod-sunod, walang tigil. Ang sakit ay parang laso na unti-unting kumakalat sa bawat himaymay ng kanyang pagkatao. Hindi ito simpleng pagtataksil. Ito ay paglapastangan sa lahat ng pinagsamahan nila. Sa isang masokistang udyok, pinulot niya ang cellphone at nag-scroll pa. Mga litrato, maraming litrato,
Magkayakap sa isang yate, magkahalik sa harap ng isang engrandeng bahay. Ang caption sa isa sa mga litrato ni Dahlia, "Finally found my king, the start of our forever." Forever, isang salita na ipinangako rin sa kanya ni Lino. Hindi na niya kaya. Ang apartment na dati pugad ng kanilang mga pangarap ay tila naging isang kulungan na sumasakal sa kanya. Kailangan niyang umalis. Kailangan niyang makahinga. Dali-dali niyang sinunggaban ang susi ng kotse sa ibabaw ng mesa. Hindi na siya nag-abala pang magpalit ng damit o magsuklay. Tumakbo siya palabas, palayo sa mga alaalang ngayon ay mga multo ng sumasaksak sa kanya. Habang nagmamaneho siya sa ilalim ng madilim na kalangitan ng gabi, walang patid ang agos ng luha sa kanyang mga mata. Bawat ilaw ng poste na kanilang madaanan ay nagiging anino ni Lino at Dahlia sa kanyang isipan. Ang kanilang mga tawa, ang kanilang mga halik, ang kinang ng kwintas na yon. Lahat ay paulit-ulit na tumatakbo sa utak niya. Bumuhos ang malakas na ulan, kasabay ng kanyang paghagulgol. Ang mga patak sa windshield ay lumalabo sa kanyang paningin. Wala siyang patutunguhan. Ang tanging gusto niya ay takasan ng sakit, kahit sa ilang sandali lang. Mas binilisan niya ang pagpapatakbo, umaasang maiiwanan niya ang pait na humahabol sa kanya. Sa kanyang isipan, muling nag-replay ang video. Ang mukha ni Lino, ang mukha ni Dahlia, ang kwintas, isang nakakasilaw na ilaw, isang malakas na busina. Huli na nang makita niya ang dambuhalang truck na paparating. Ipinikit na lamang niya ang kanyang mga mata. Narinig niya ang nakabibinging pag-alagiris ng mga gulong sa basang kalsada. At kasunod nito, ang malakas na kalabog ng bakal na yumuyupi. Isang matinding sakit ang naramdaman niya sa buong katawan bago siya nilamon ng kadiliman. At sa huling sandali ng kanyang kamalayan, sa gitna ng katahimikan at sakit, isang boses ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, isang pamilyar na bulong mula sa isang malayong alaala. Ang boses ni Lino, "Patawad, Hiraya, ngunit kailangan kong gawin ito." Pagkatapos ng mga salitang iyon, wala na. Wala ng sakit. Wala ng luha. Wala ng pira-pirasong alaala. Tanging ang walang katapusang kadiliman na niyakap ang wasak niyang pagkatao, kasabay ng pagtatapos ng pangarap na minsan niyang iningatan ng higit pa sa sarili niyang buhay. Ang unang bumati kay Hiraya ay ang mahinang, ritmikong tunog ng isang makina. Pip, bip, bip. Kasunod nito ay ang amoy. Amoy ng gamot at antiseptic, ngunit may halong kakaibang halimuyak ng sariwang bulaklak. At ang pakiramdam. Ang sakit na kumikirot sa kanyang balikat at ulo, ngunit nakahiga siya sa isang malambot na bagay na hindi pamilyar. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Isang puting kisame, ngunit hindi ito ang kisameng kinagisnan niya sa kanilang apartment. Mas mataas ito at may eleganteng disenyo. Ginala niya ang kanyang paningin. Isang maluwag na silid na mas mukha pang hotel suite kaysa sa isang kwarto sa ospital. May isang malaking bintanang salamin sa kanyang kanan at mula roon ay tanaw niya ang asul na dagat at ang luntiang mga puno ng niyog na sumasayaw sa hangin. Dagat? Mga puno ng niyog? Biglang kumabog ng malakas ang kanyang dibdib. Nasaan ako? Ito ay Pilipinas. Paano? Ang huli niyang natatandaan ay ang nakakasilaw na ilaw ng truck, ang basang kalsada sa Amerika, at ang walang katapusang kadiliman. Sinubukan niyang bumangon, ngunit isang matinding kirot ang gumuhit mula sa kanyang balikat, dahilan para mapahiga siyang muli. Dahan-dahan lang, Miss Alcantara. Isang boses ng lalaki. Malamig, malalim, at may awtoridad. Napalingon si Hiraya sa pinanggalingan ng boses. Isang lalaki ang nakatayo, malapit sa bintana. Ang likod ay nakaharap sa sikat ng araw, kaya't anino lamang ang kanyang nakikita. Matikas ang tindig nito,
Nakasuot ng isang mamahaling itim na suit na tila hindi nababagay sa init ng klima sa labas. Humakbang ito palapit, papalabas sa anino, at doon nakita ni Hiraya ang kanyang mukha. Isang mukhang hindi mo madaling malilimutan. Guwapo, sa paraang matalim at mapanganib. May matangos na ilong, matalas na panga, at mga matang kasing lamig at lalim ng karagatan sa hating gabi. Napalunok si Hiraya. Sa sino ka? Nasaan ako? Paano mo nalaman ang pangalan ko? Sunod-sunod niyang tanong. Ang boses ay mahina at garalgal. Ako si Alon de Salcedo, sagot ng lalaki. Ang bawat salita ay binibigkas ng may bigat. At nandito ka sa isang pribadong paggamutan sa Puerto Sinag, sa Pilipinas. Pilipinas. Kinumpirma na nga niya, pero lalo lang nadagdagan ang pagkalito ni Hiraya. Imposible na aksidente ako sa Amerika. Isang bahagyang nangisi ang gumuhit sa labi ni Alon, isang ngising walang bahid ng saya. Maraming nagiging posible kapag may sapat kang koneksyon at pera, Miss Alcantara. Ako ang nagpauwi sa iyo. Isang private medical jet ang nagdala sa iyo rito habang wala ka pang malay. Para sa baha. Parang bombang sumabog sa pandinig ni Hiraya ang mga sinabi nito. Isang estranghero ang kumuha sa kanya mula sa isang ospital sa ibang bansa at dinala siya pabalik ng Pilipinas nang walang pahintulot. Bakit? Anong karapatan mo? Anong kailangan mo sa akin? Hindi ito sumagot. Sa halip, lumakad ito patungo sa isang maliit na mesa at kinuha ang isang makapal na brown envelope. Lumapit ito sa kanyang kama at marahang inilapag yon sa ibabaw ng kumot, malapit sa kanyang mga paa. Buksan mo! Utos nito. Sa kabila ng pag-aalinlangan, sinunod ito ni Hiraya. Ginamit niya ang kanyang hindi gaanong masakit na braso para buksan ang envelope. Ang laman yon ay mga papeles at litrato. Ang unang litrato ay nagpakita ng isang masayang magkasintahan, si Alon de Salcedo at ang babaeng sumira sa buhay niya, si Dalia Rivas. Nanlaki ang mga mata ni Hiraya. Tumingin siya kay Alon, naghahanap ng paliwanag. Siya ang fiancé ko, o mas tamang sabihin, dating fiancé. Paliwanag ni Alon. Ang boses ay may bahid ng pait. Iniwan niya ako isang linggo bago ang kasal namin. Sumama siya sa isang lalaking kakikilala niya lang sa isang business trip. Isang lalaking nangangalang Lino Mendoza. Lino. Ang pangalan ay parang karayom na tumusok sa puso ni Hiraya. Pero hindi lang ang puso ko ang sinira niya. Pagpapatuloy ni Alon, ipinakita nito ang mga susunod na dokumento, mga bank statement, mga legal na kasulatan. Nilimas niya ang isang account na para sana sa negosyong itatayo namin. Ninakawan niya ako, Hiraya, at ginamit niya ang perang iyon para akitin ang asawa mo palayo sa'yo. Ngayon, lahat ay nagkaroon ng kulay. Ang biglaang pagbabago ni Lino, ang mga mamahaling regalo, ang pagkawala ng gana. Hindi iyon dahil sa pag-ibig, iyon ay dahil sa pera. Sa ambisyon. Huminga ng malalim si Alon at sa unang pagkakataon, nakita ni Hiraya ang isang kislap ng galit sa malamig nitong mga mata. Gusto ko siyang pagbayarin, Hiraya. Hindi lang si Dalia, kundi pati na rin ang lalaking kasabwat niya. Gusto kong bawiin ang lahat ng kinuha nila sa akin at gusto kong maranasan nila ang parehong sakit at kahihiyan na idinulot nila sa atin. Tinitigan siya nito ng diretso sa mata. Ang intensidad ng kanyang titig ay nakakapaso. Pero kailangan kita para mangyari iyon. Ikaw ang susi. Ikaw ang kahinaan ni Lino. At ikaw ang magiging sandata ako laban kay Dalia. Inilahad ni Alon ang kanyang kamay, isang alok na nakabitin sa hangin. Wasakin natin sila, Hiraya. Tayong dalawa. Napatitig si Hiraya sa nakalahad na palad. Isang bahagi ng kanyang pagkatao ay gustong tumanggi,
Gustong magtago na lang sa isang sulok at doon iyakan ang kanyang sawi na kapalaran. Ngunit isang bagong damdamin ang unti-unting umuusbong mula sa abo ng kanyang nawasak na puso. Isang apoy, isang uhaw para sa katarungan. Isang pagnanais na makitang bumagsak ang mga taong nagdulot sa kanya ng ganitong klaseng sakit. Tumingin siya mula sa kamay ni Alon patungo sa mga mata nito. Nakita niya roon ang refleksyon ng sarili niyang pait at galit. "Ano ang sagot mo?" tanong ni Alon. Ang boses ay isang hamon. Ang katahimikan sa loob ng silid ay halos nabibingi. Nakatitig si Hiraya sa nakalahad na palad ni Alon de Salcedo, isang palad na nangangako ng isang bagay na matagal na niyang kinalimutan, ang kapangyarihan. Ang isang bahagi sa kanya, ang Hirayang mahina at sugatan, ay sumisigaw na tumanggi. Umuwi na lamang sa kanilang probinsya, sa yakap ng kanyang ina, at doon maghilom ng tahimik. Ngunit habang tinititigan niya ang mga mata ni Alon, nakita niya ang apoy. Isang apoy na sinindihan ng parehong pagtataksil na tumupok sa kanyang mga pangarap. Bigla, ang apoy na yon ay tila kumalat sa kanyang sariling kalamnan. Ang sakit sa kanyang puso ay hindi nawala. Ngunit ito'y nag-ibang anyo. Mula sa pagiging lason na pumapatay, ito'y naging gasolinang nagpaalab sa isang natutulog na galit. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang kamay at ipinatong sa palad ni Alon. Ang balat nito ay malamig, ngunit ang hawak ay matatag. "Payag ako," sabi ni Hiraya, at sa unang pagkakataon, sa loob ng ilang linggo, narinig niya ang katatagan sa sarili niyang boses. "Gawin natin." Isang buwan. Isang buwan ang lumipas na parang isang panaginip, o mas tamang sabihing isang mahigpit na pagsasanay. Matapos siyang makalabas ng ospital, dinala siya ni Alon sa mansyon nito. Isang dambuhalang bahay na napapaligiran ng matataas na pader at may tanawin ng buong Puerto Sinag. Iyon ang naging training ground niya, ang kanyang kanlungan, at ang kanyang ginintuang kulungan. Ang unang hakbang sa kanyang pagbabago ay ang pinakamasakit sa lahat. Dinala siya ni Alon sa isang engranding salon sa loob mismo ng mansyon. Isang sikat na hairstylist ang naghihintay sa kanya. "Gupitin ninyo," utos ni Hiraya. Ang boses ay walang emosyon, habang nakatingin siya sa kanyang refleksyon sa salamin. Ang mahaba niyang buhok na hanggang baywang, ang buhok na laging hinahaplos ni Lino, ang buhok na simbolo ng dating Hiraya. Nang marinig niya ang unang lagitik ng gunting, napapikit siya. Bawat hiblang nalalaglag sa sahig ay tila isang alaala ni Lino na pinuputol at itinatapon. Pagmulat niya, isang ibang babae ang tumitig pabalik sa kanya. Isang babae na may buhok na hanggang panga, mas matalas, mas moderno. Isang babaeng hindi na niya kilala. At sa puntong iyon, alam niyang wala nang atrasan. Ang mga sumunod na araw ay isang whirlwind. Nagsimula ang kanyang pagsasanay mula sa pagsikat ng araw hanggang sa hating gabi. May isang matandang socialite na kinuha ni Alon para turuan siya ng tamang kilos at pananamit. Natutunan niyang maglakad nang may kumpiyansa sa sarili habang suot ang 6 na pulgadang takong na dati kinatatakutan niya. Natutunan niyang humawak ng baso ng wine na may tamang tikas at ngumiti sa paraang maganda tingnan, ngunit hindi nagpapakita ng anumang kahinaan. Pagkatapos ng kanilang mga sesyon, si Alon naman ang haharap sa kanya. Hindi ito isang mabait na guro. Ibinabato nito sa kanya ang mga business journal, pinapabasa ng mga ulat tungkol sa stock market, at tinuturuan tungkol sa istruktura ng korporasyon. "Hindi sapat na maganda ka lang, Hiraya," sabi nito isang gabi habang nakakunot ang noo sa kanya. "Kailangan mong maging matalino. Kailangan mong maintindihan ang mundo nila para alam mo kung saan sila sasaksakin."
Walang reklamo si Hiraya. Tiniis niya ang sakit ng kanyang mga paa sa paglalakad. Pinilit niyang intindihin ang mga komplikadong termino sa negosyo. Bawat aral ay isinasa puso niya dahil alam niyang bawat isa ay isang bala na gagamitin niya sa kanilang digmaan. Isang gabi, halos mag-uumaga na, natagpuan siya ni Alon sa library, nakatulog sa ibabaw ng mga nagkalat na libro. Ang ilaw ng lampara ay nagbibigay diin sa pagod sa kanyang mukha. Saglit itong napatigil at sa isang bihirang pagkakataon, lumambot ang ekspresyon sa mukha nito. Hindi siya ginising ni Alon. Sa halip, kumuha ito ng isang cashmere blanket at marahang ipinatong sa kanyang mga balikat. Umalis ito at bumalik na may dalang isang tasa ng mainit na tsa. Inilapag niya iyon ng marahan sa tabi ni Hiraya. Hindi niya alam na gising ang diwa ni Hiraya at naramdaman ang lahat. Sa ilalim ng kanyang mga pilik mata, isang munting butil ng init ang gumuhit sa puso ni Hiraya. Isang init na hindi dulot ng galit, kundi ng isang bagay na hindi pa niya kayang pangalanan. Sa huling araw ng buwan, pumasok si Alon sa kanyang silid. Ang Hiraya na nakatayo ngayon sa harap niya ay malayo na sa babaeng umiiyak na nakita niya sa ospital. Ang kanyang tindig ay diretso, ang kanyang tingin ay matatag. Walang imik na iniabot ni Alon sa kanya ang dalawang bagay. Isang plane ticket pabalik ng Amerika at isang malaking itim na kahon. Nanginginig ang mga kamay ni Hiraya habang binubuksan ang kahon. Sa loob, nakalatag sa itim na seda, ay isang napakagandang kulay dugong bestida. Simple ang hiwa nito ngunit halatang mamahalin. Isang bestidang isinilang para agawin ang atensyon ng lahat. Iyan ang isusuot mo sa anibersaryo ng Sinag Corporation, sabi ni Elon. Nandoon silang dalawa. Nandoon ang lahat. Ito na ang simula ng ating palabas. Isang oras ang makalipas. Nakatayo na silang dalawa sa harap ng naglalakihang gusali ng Sinag Corporation. Ang mga ilaw mula sa loob ay kumikinang na parang mga bituin. Ito ang mundong pinili ni Lino. Ang mundong ipinagpalit sa kanya. Nakaramdam ng kaba si Hiraya. Isang pamilyar na takot ang gumapang sa kanyang dibdib. Paano kung hindi niya kaya? Paano kung sa oras na makita niya si Lino, bumalik siya sa pagiging dating Hiraya? Tila naramdaman ni Alon ang kanyang pag-aalinlangan. Humarap ito sa kanya. At sa ilalim ng mga ilaw ng syudad, ang mga mata nito ay seryoso. Handa ka na bang kunin ang lahat ng dapat ay sayo? Huminga ng malalim si Hiraya. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa salaming pinto ng gusali. Ang babaeng nakita niya ay hindi na biktima. Isa na siyang mandirigma. Suot ang kanyang baluti. Tumingin siya kay Alon at tumango. Isang maliit ngunit matatag na pagtango, handa na ako. Ang kinang ng chandelier sa itaas ay nagbibigay liwanag sa hawak niyang baso ng champagne. Para kay Lino Mendoza, ito ang lasa ng tagumpay. Matamis, malamig, at mamahalin. Nilingon niya ang babaeng nakakapit sa kanyang braso. Si Dalia Rivas. Napakaganda nito sa suot nitong silver na bestida. Bawat galaw ay puno ng karangyaan. Ang bawat pagngiti nito sa kanya ay isang kumpirmasyon na ginawa niya ang tamang desisyon. Nakikita mo ba ang mga tingin nila? Mahal? Bulong ni Dalia, ang labi ay malapit sa kanyang tainga. Lahat sila naiinggit sa atin. Gumiti si Lino. Isang ngiting puno ng pagmamalaki. Tumingin siya sa paligid. Ang mga dati niyang kasamahan sa trabaho na minsay mababa ang tingin sa kanya, ngayon ay pilit na ngumingiti at tumatango sa kanilang direksyon. Siya, si Lino Mendoza, ay nakatayo ngayon sa gitna ng bulwagan ng Sinag Corporation, hindi bilang isang ordinaryong empleyado, kundi bilang ang lalaki ni Dalia Rivas. Hayaan mo sila, sagot niya, hinigpitan ng hawak sa baywang nito. Ito pa lang ang simula. Sa tabi mo, Dalia, abot kamay na natin ang lahat. Itinaas nila ang kanilang mga baso.
Para sa ating kinabukasan, sabi ni Dahlia. Para sa atin, tugon ni Lino, at naglapat ang kanilang mga baso sa isang matunog na kalansing. Sa kalagitnaan ng masayang hagikhikan at malamyos na tugtugin, biglang nagkaroon ng kakaibang pagbabago sa kapaligiran. Ang mga bulungan ay tila huminto. Ang mga ulo ay sabay-sabay na napalingon sa iisang direksyon sa may malaking pinto ng bulwagan. Napakunot ang noo ni Lino. Sinundan niya ang mga tingin ng mga tao. Pumasok si Alon de Salcedo. Ang kanyang presensya pa lang ay sapat na para magdulot ng tensyon. Ang lalaking iniwan ni Dahlia, ang lalaking dapat, ay kinatatakutan ni Lino. Ngunit sa tabi niya si Dahlia, kaya't naramdaman niya ang isang klase ng tapang. Ngunit hindi si Alon ang nakakuha ng kanyang atensyon, kundi ang babaeng kasama nito. Isang babae na nakasuot ng kulay dugong bestida. Ang kulay ay kasing init at kasing tapang ng apoy. Ang hiwa ng damit ay yakap na yakap sa perpektong hubog ng katawan nito. Ang buhok nito ay maikli, nagbibigay diin sa mahaba nitong leeg at matalas na panga. Naglalakad ito na tila pag-aari niya ang sahig na kanyang tinatapakan. Bawat hakbang ay puno ng kumpiyansa. Napalunok si Lino. Sino siya? Isa bang artista? Isang modelo? May kung anong pamilyar sa babae, isang bagay sa kanyang mga mata, sa paraan ng kanyang pagngiti. Habang papalapit sila, unti-unting lumilinaw ang mukha ng babae at kasabay ng paglinaw na yon ay ang unti-unting panlalamig ng dugo sa buong katawan ni Lino. Ang mga mata, ang ilong, ang hugis ng labi. Hindi. Bulong niya sa sarili. Imposible. Ang Hiraya na kilala niya ay simple. Laging nakapantalon at t-shirt. Bihirang mag-ayos. Ang buhok ay laging nakatali lang. Ang babaeng nasa harap niya ngayon ay isang diyosa. Isang estranghera. Ngunit habang papalapit sila, 1 metro na lang ang layo. Nagtama ang kanilang mga mata. At sa isang saglit na yon, nakilala niya ito. Hindi dahil sa mukha, kundi dahil sa kaluluwa na nakasilip sa mga matang yon. Ngunit iba na ang naroon. Wala na ang pamilyar na pagsamo at pagmamahal na laging ipinupukol sa kanya. Ang nakita niya ay isang malamig na katahimikan, isang distansyang parang pader na hindi niya kayang wasakin. Si Hiraya nga, ang kanyang asawa, ang kanyang dating asawa. Bumitaw ang pagkakahawak niya sa baso ng champagne. Naramdaman na niya ang panginginig ng kanyang mga kamay. Nanlamig ang buong katawan niya na tila binuhusan ng yelo. Sino yan, Lino? Bakit ganyan ka makatingin? Narinig niyang tanong ni Dahlia. Ang boses ay matalas at puno ng selos. Ngunit hindi niya magawang alisin ang kanyang tingin kay Hiraya. Dumaan sa kanilang tabi ang dalawa. Huminto si Alon. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa labi nito. Good evening, Mendoza. Rivas. Ang paraan ng pagbigkas nito sa kanilang mga apelido ay puno ng pang-aalipusta. Si Hiraya ay hindi man lang tumingin sa direksyon ni Dahlia. Ang mga mata nito ay nanatili sa kanya. Isang tinging blanco na parang isa na lamang siyang estranghero. Isang muebles sa silid na hindi karapat-dapat pag-ukulan ng pansin. Pagkatapos ay ngumiti ito ng bahagya kay Alon at nagpatuloy sa paglalakad. Naiwan si Lino na tulala habang si Dahlia ay halos umusok ang ilong sa galit. Hindi mo sinasagot ang tanong ko. Sino ang babaeng yon? At bakit kasama siya ng... Hindi na natapos ni Dahlia ang kanyang sasabihin. Biglang huminto ang tugtog. Isang spotlight ang biglang tumutok sa gitna ng bulwagan kung saan nakatayo sina Alon at Hiraya. Lahat ng bisita ay natahimik, ang kanilang atensyon ay nakatuon sa dalawa. Sa harap ng daan-daang pares ng mga mata, sa harap ni Dahlia at sa harap ni Lino, dahan-dahang lumuhod si Alon de Salcedo sa isang tuhod. Narinig ni Lino ang kolektibong paghinga ng mga tao sa paligid. Ang puso niya ay tila huminto sa pagtibok. Mula sa bulsa ng kanyang suit,
may kinuha si Alon. Isang maliit na itim na kahon. Binuksan niya ito at sa loob ay isang dambuhalang diamanteng singsing na kumislap ng nakakasilaw sa ilalim ng ilaw. Ang boses ni Alon ay umalingaw-ngaw sa buong silid, malinaw at puno ng damdamin na alam ni Lino ay peke. Ngunit napakakumbinsido. Hiraya Alcantara, simula ni Alon. Ang mga mata ay nakatitig lamang kay Hiraya. Mula nang dumating ka sa buhay ko, binigyan mo ito ng bagong kahulugan. Sa maikling panahon, ipinakita mo sa akin kung ano ang tunay na katatagan at kagandahan. Ngayon, sa harap ng lahat ng naririto, gusto kong itanong sa'yo. Bumaling si Lino kay Dahlia. Ang mukha nito ay namumutla. Ang mga mata ay nanlalaki sa hindi makapaniwalang galit. Parang isang masamang panaginip. Si Hiraya at si Alon. Paanong nangyari ito? Kailan? Ang babaeng iniwan niya dahil wala ng gana, ngayon ay aalayan ng kasal ng isa sa pinakamakapangyarihang lalaki sa industriya. Will you marry me? Ang tanong ay nagmistulang isang malakas na sampal sa mukha ni Lino. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang baga. Ang lahat ng ingay sa paligid ay naglaho. Ang tanging nakikita niya ay si Hiraya. Ngumiti si Hiraya, isang nangiting hindi pa niya nakita kailanman. Isang ngiting puno ng kapangyarihan at tagumpay. At habang nakatingin ng diretso sa gulat na mukha ni Lino, sumagot ito ng malinaw at matatag. Yes. Kasabay ng salitang iyon, bumuhos ang malakas na palakpakan mula sa mga bisita. Isinuot ni Alon ang singsing sa daliri ni Hiraya, tumayo, at hinalikan ito ng buong pagmamahal sa gitna ng bulwagan. Nabitawan ni Lino ang kanyang baso. Ang tunog ng nabasag na kristal sa sahig ay kasabay ng pagbasag ng mundong akala niya ay perpekto na. Ang balita ay kumalat sa Sinag Corporation na parang apoy sa tuyong damuhan. Kinaumagahan, pagpasok ni Hiraya sa gusali, kasunod si Alon na ilang hakbang ang layo, ramdam niya ang daan-daang mga matang nakatutok sa kanila. Ang mga bulungan ay humihina sa kanyang pagdaan at muling lumalakas kapag siya'y nakalagpas na, parang mga bubuyog na nagkakagulo sa kanilang pugad. Ang kapal naman ng mukha niya, di ba? Kawawa naman si Ma'am Dahlia. Pero grabe, ang ganda niya. At yung sing-sing, nakikita niyo ba? Hindi pinansin ni Hiraya ang mga salita. Itinuon niya ang kanyang atensyon sa paglakad. Tuwid ang likod. Ang bawat hakbang ay may bigat at layunin, tulad ng itinuro sa kanya. Ang kulay krema niyang pantsuit ay nagbibigay sa kanya ng aura ng profesionalismo. Isang baluting bakal laban sa mga mapanghusgang tingin. Ang unang destinasyon nila, ang executive floor, ang kaharian ni Lino at Dahlia. Pagbukas ng pinto ng elevator, ang eksenang bumungad sa kanila ay kaguluhan. Si Dahlia Rivas ay nagwawala sa gitna ng kanyang opisina, naghahagis ng mga papel at folder sa sahig, habang pilit siyang pinapakalma ng ilang empleyado. Si Lino ay nakatayo sa isang sulok, mukhang pagod at walang magawa. Hindi ako aalis! Sigaw ni Dahlia. Ang boses ay matinis at puno ng galit. Walang karapatan si Alon na gawin ito sa akin. Sa katunayan, meron akong karapatan. Isang malamig na boses ang pumutol sa kanyang pagwawala. Lahat ay napalingon kay Alon, na nakatayo sa may pintuan na parang isang hari. Sa tabi niya, si Hiraya ay isang reynang tahimik ngunit nakamamatay ang presensya. Lumapit si Alon, hindi pinapansin ang mga nagkalat na gamit. Sumunod ang dalawang malalaking security guard. Bilang isa sa mga pangunahing shareholder ng korporasyong ito, may karapatan akong questionin ang kakayahan ng mga empleyado. At sa nakikita ko ngayon, at base na rin sa iyong performance sa mga nakaraang buwan, napatunayan kong hindi ka karapat-dapat sa posisyong ito. Walang hiya ka, sigaw ni Dahlia.
Susugurin sana si Alon ngunit hinarang ng mga security guard. Kayo, utos ni Alon sa mga guard. I-escort ninyo si Miss Rivas palabas ng gusaling ito. Siguraduhin ninyong lahat ng personal niyang gamit ay mailalagay sa isang kahon at maipapadala sa kanya. Hindi mo magagawa ito sa akin, Alon. Magsisisi ka. Patuloy na pagbabanta ni Dahlia habang sa pilitan siyang kinakaladkad palabas. Bago siya tuluyang mawala sa pinto, ibinaling niya ang nagbabagang tingin kay Hiraya. At ikaw, ahas ka. Aagawin ko pabalik ang lahat ng dapat ay sa akin. Nang mawala na si Dahlia at ang ingay nito, isang nakabibinging katahimikan ang pumalibot sa buong palapag. Si Alon ay humarap sa mga empleyadong natigilan. Mula ngayon, anunsyo niya, ang boses ay umalinggaw-ngaw sa bawat sulok. Ang bago ninyong executive secretary at ang aking mapapangasawa ay si Hiraya Alcantara. Itinuro ni Alon ang opisina ni Dahlia, ang opisina na may malaking pader na salamin, direktang nakaharap sa opisina ni Lino. Linisin ninyo ang kalat na yan. Gusto kong makalipat si Miss Alcantara sa bago niyang opisina sa loob ng 1 oras. Walang sino man ang nangahas na sumuway. Makalipas ang 1 oras, nakaupo na si Hiraya sa malaking leather na upuan sa loob ng bago niyang teritoryo. Malinis na ang lahat. Mula sa kanyang kinauupuan, kitang-kita niya si Lino sa loob ng opisina nito. Nakaupo ito, nakatulala sa kawalan. Ang muka ay lukot sa pagkatalo at pagkalito. Kumatok ito sa salamin niyang pinto bago pumasok ng walang paalam. Hiraya, mag-usap tayo, sabi ni Lino. Isinara ang pinto sa likuran niya. Hindi siya tiningnan ni Hiraya. Itinuon niya ang kanyang atensyon sa computer screen. Mr. Mendoza, kung may kinalaman yan sa trabaho, maaari kang mag-set ng appointment sa akin. Kung personal, wala tayong dapat pag-usapan. Ang lamig sa kanyang boses ay tila isang sampal kay Lino. Hira naman. Huwag mo namang gawin to. Alam kong galit ka pero... Hindi ako galit, Mr. Mendoza. Pagputol niya, sa wakas ay itinaas ang kanyang tingin. Malamig. Walang emosyon. Ang galit ay para sa mga taong may pakialam pa ako. Para sa akin, isa ka na lang kasamahan sa trabaho. Nakita niya ang sakit sa mga mata nito, ang pakiusap. Hindi totoo yan. Kilala kita. Hindi ito ang Hiraya na minahal ko. Isang mapait na tawa ang kumawala sa lalamunan ni Hiraya. Tama ka. Ang Hiraya na minahal mo ay matagal nang namatay. Pinatay mo siya noong araw na ipinagpalit mo siya para sa pera at ambisyon. Ang kaharap mo ngayon ay si Hiraya Alcantara, ang fiancé ni Alon de Salcedo. Natigilan si Lino. Walang maisagot. Kung wala ka nang sasabihing may kinalaman sa trabaho, makakaalis ka na. Marami pa akong kailangang gawin, sabi ni Hiraya. At muling ibinalik ang tingin sa computer. Ilang segundo pa itong nakatayo roon bago marahang tumalikod at lumabas, dala ang bigat ng kanyang pagkatalo. Nang makalabas si Lino, saka lamang huminga ng malalim si Hiraya. Nanginginig ang kanyang mga kamay sa ilalim ng mesa. Ngunit sa kabila ng lahat, isang pakiramdam ng tagumpay ang dumaloy sa kanyang mga ugat. Upang abalahin ang sarili, binuksan niya ang mga file na iniwan ni Alon para sa kanya. Isa rito ay isang ulat tungkol sa isang problema sa international supplier na ilang linggo nang hindi maresolba ni Lino. Binasa niya ito ng mabuti, pinag-aralan ang bawat detalye. Gamit ang mga natutunan niya sa loob ng 1 buwan, nakakita siya ng isang solusyon. Isang alternatibong ruta ng shipping na makakatipid hindi lang sa oras, kundi pati na rin sa gastos. Gumawa siya ng isang maikling email, ipinaliwanag ang kanyang mungkahi at ipinadala iyon sa lahat ng department head na kasama sa problema, kasama na si Lino. Wala pang 5 minuto, narinig niya ang sunod-sunod na pagtunog ng mga telepono sa labas. Nakita niyang tumayo si Lino mula sa kanyang upuan. Ang mukha ay hindi maipinta sa gulat at hiya.
habang binabasa ang email sa kanyang telepono. Nagtagumpay siya hindi lang sa pagpapakita ng kapangyarihan, kundi pati na rin ng kanyang kakayahan. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang text message mula kay Alon. Binuksan niya ito. 2 pangungusap lang ang nakasulat. Round 1 is ours. Get ready for round 2. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Hiraya. Ang digmaan ay nagsimula pa lamang. Ang paghihiganti. Para kay Alon de Salcedo ay isang laro ng chess. Bawat galaw ay pinag-iisipan. Bawat piyesa ay may itinakdang papel. At sa larong ito, si Hiraya Alcantara ang kanyang reyna, ang pinakamahalaga at pinakamapanganib niyang sandata. Pinanood niya ito mula sa kabilang panig ng mesa. Nakikipag-usap ito sa isang business associate. Isang ngiti ang laging nakapinta sa mga labi nito. Ang paraan ng pagtawa nito ay mahinhin ngunit sapat na para makuha ang atensyon ng mga nasa paligid. Perpekto. Bawat kilos, bawat salita ay naaayon sa kanilang plano. Isa itong natural na aktres. Napakahusay ng iyong fiancé, Mr. De Salcedo, sabi ng kausap nilang matandang negosyante. Hindi lang maganda, matalino pa. Siyempre, sagot ni Alon. Inilagay ang kanyang kamay sa likod ng upuan ni Hiraya. Isang kilos na mukhang protektibo at malambing. Isang kilos na bahagi ng palabas. I only choose the best. Ngunit habang tinititigan niya si Hiraya, na ngayon ay bumaling sa kanya at ngumiti, may kung anong kumurot sa dibdib ni Alon. Ang ngiting iyon, hindi iyon kasama sa script. Ang paraan ng pagkislap ng mga mata nito sa ilalim ng ilaw ng restaurant ay tila totoong-totoo. Sa loob ng 1 buwan nilang pagsasama, nasaksihan niya ang pagbangon nito mula sa abo. At ang babaeng nasa harap niya ngayon ay hindi na lang isang piyesa sa kanyang laro. Nagiging totoo na ito. Pinilit niyang iwaksi ang isiping iyon. Ang nararamdaman niya ay paghanga lamang sa galing nito. Walang iba. Ang kanilang samahan ay isang kontrata, isang alyansa, at matatapos din ito kapag nakuha na nila ang kanilang hustisya. Well, look who we have here. Isang pamilyar na boses ang pumutol sa kanilang usapan. Isang boses na nagdudulot ng asim sa kanyang sikmura. Nakatayo sa tabi ng kanilang mesa si Lino Mendoza. Mag-isa ito at sa itsura nito halatang nakainom na. Isang mapanuyang ngiti ang nakapaskil sa mukha nito, ngunit hindi nito maitago ang pait sa kanyang mga mata. Lino, sabi ni Hiraya. Ang boses ay kasing lamig ng yelo. Umalis ka na. Bakit, Hira? Ayaw mo na ba akong makita? Tanong ni Lino. Ang tingin ay ipinupukol kay Hiraya, ngunit ang mga salita ay para kay Alon. Ang bilis mo namang makalimot. Ilang buwan lang ang nakalipas, sa akin ka nangangako ng habambuhay. Nanatiling kalmado si Alon, ngunit sa ilalim ng mesa, ang kanyang kamao ay mahigpit na nakakuyom. Mr. Mendoza, I suggest you leave before I call security. Parang walang narinig si Lino. Itinuon nito ang buong atensyon kay Hiraya. Masaya ka ba talaga sa kanya? O nagpapanggap ka lang? Dahil sa pera? Sa kapangyarihan? Lumapit pa ito ng bahagya. Hindi ka niya mahal, Hiraya. Ginagamit ka lang niya. Iyon na ang huling patak. Ang mga salita ni Lino ay tumama nang malapit sa katotohanan. Isang katotohanang ayaw aminin ni Alon sa sarili niya na nasasaktan siya. Isang galit ang biglang umakyat sa kanyang ulo. Isang galit na hindi na para sa paghihiganti. Ito'y isang galit para protektahan ang babaeng nasa tabi niya. Sa isang iglap, tumayo si Alon. Hindi niya pinansin si Lino. Sa halip, humarap siya kay Hiraya, na ngayon ay nakatingin sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pag-aalala. Hinawakan niya ang pisngi nito. Malambot, mainit,
Huwag kang maniwala sa kanya, bulong ni Alon. Ang boses ay para lamang sa kanilang dalawa. At bago pa man makasagot si Hiraya o makapag-isip si Alon sa kanyang ginagawa, inilapit niya ang kanyang muka at hinalikan ito. Hindi ito isang halik na para sa palabas. Hindi ito kalkulado. Ito'y marahas, puno ng damdamin. Noong una, naramdaman niya ang pagkabigla ni Hiraya. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali, naramdaman niyang tumugon ito. Ang mga labi nito ay malambot at nag-aanyaya. At sa isang saglit, nawala ang lahat. Nawala si Lino. Nawala ang mga mapanuring mata ng mga tao sa restaurant. Nawala ang plano. Ang tanging naroon ay si Hiraya, ang lasa ng kanyang mga labi, at ang nakakabaliw na pintig ng kanyang puso. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, pareho silang humihingal. Nakita niya ang pagkagulat sa mga mata ni Hiraya. Isang pagkagulat na tiyak ay salamin din ng nasa sarili niyang mga mata. Dahan-dahan siyang lumingon kay Lino. Ang dating mapanuyang ngiti nito ay napalitan ng itsura ng isang talunang-talunan. Walang imik itong tumalikod at naglakad palayo. Ang biyahe pauwi sa mansyon ay binalot ng isang mabigat na katahimikan. Walang nangahas na magsalita. Ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng makina ng sasakyan at ang malakas na kabog sa dibdib ni Alon. Paulit-ulit na naglalaro sa isip niya ang halik na yon. Hindi dapat ganoon. Hindi dapat siya nakaramdam ng ganoon. Pagdating sa mansyon, naunang bumaba si Hiraya at mabilis na pumasok sa loob. Naiwan si Alon sa kanyang pag-iisa sa loob ng library, ang kanyang war room. Nagsalin siya ng isang baso ng alak. Umaasang papatayin nito ang kakaibang apoy na nagsimulang magliyab sa kanyang sistema. Ngunit habang tinititigan niya ang madilim na likido, ang tanging nakikita niya ay ang mga mata ni Hiraya pagkatapos ng halik. Puno ng tanong, puno ng isang bagay na hindi niya masabi. Ito ang unang pagkakataon na nawalan siya ng kontrol sa kanyang plano. Ito ang unang pagkakataon na ang kanyang emosyon ang nagdikta sa kanyang galaw. Hinawakan niya ang kanyang mga labi. Ramdam pa rin niya ang init, ang lambot. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanya. Ang larong ito ay nagiging mas komplikado, mas mapanganib. Bigla, may kumatok sa pinto ng library. Mahina, ngunit sapat na para putulin ang agos ng kanyang magulong isipan. Alon, ang boses ni Hiraya. Pwede ba tayong mag-usap? Napapikit si Alon. Alam niyang hindi na nila maaaring takasan pa ang nangyari. Ang palabas ay unti-unti nang nagiging totoo. Ang pintuan ng library ay bahagyang bumukas at pumasok si Hiraya. Nakatayo si Alon sa may malaking bintanang salamin. Nakatalikod sa kanya, hawak ang isang baso ng alak. Ang mga ilaw ng Puerto Sinag sa ibaba ay nagsisilbing mga tahimik na saksi sa kanilang pag-uusap. Ang halik kanina, panimula ni Hiraya, ang boses ay mahina, ngunit matatag. Hindi iyon kasama sa plano. Hindi lumingon si Alon. Pinanood lamang niya ang pag-ikot ng alak sa kanyang baso. It was a necessary move, Hiraya. Kailangan nating maging kapani-paniwala. Nakita mo naman ang epekto kay Lino. Sinubukan niyang gawing malamig at kalkulado ang kanyang boses na para bang isa lamang yung galaw sa kanilang laro. Ngunit hindi na bumibili si Hiraya sa ganoong klase ng pagkukunwari. Lumapit siya, huminto ilang hakbang mula sa kanyang likuran. Hindi iyon ang naramdaman ko, Alon. At sa tingin ko, hindi rin yun ang naramdaman mo. Sa wakas, dahan-dahan itong humarap sa kanya. Sa dilim ng silid, ang mga mata nito ay tila mas malalim, mas mahirap basahin. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Isang katahimikang puno ng mga salitang hindi nila masabi. Bakit mo ginawa yon? Tanong muli ni Hiraya. Huminga ng malalim si Alon, tila sumusuko na sa pagpapanggap.
Dahil sa isang saglit, pag-amin nito, ang boses ay mas mahina na ngayon. Nakalimutan ko ang plano. Ang pag-aming iyon ay mas malakas pa kaysa sa isang sigaw. Nagulat si Hiraya, hindi sa sinabi nito, kundi sa katotohanang nagawa nitong aminin iyon. Upang takasan ang bigat ng sandaling iyon, ibinaling ni Alon ang usapan. Tinalikuran niya si Hiraya at lumakad patungo sa kanyang malaking mesa na gawa sa mahogany. May binuksan itong drawer at kinuha ang isang folder. Isang folder na mas makapal at mas luma kaysa sa ipinakita niya sa ospital. "Halika," sabi nito. "May kailangan kang malaman. Isang bagay na hindi ko pa nasasabi sa'yo." Lumapit si Hiraya. Ang kanyang kuryosidad ay nanaig sa kanyang pagkalito. Ibinuklat ni Alon ang folder sa ibabaw ng mesa. Ang laman yun ay hindi lang mga litrato, kundi mga bank statement, mga email, at mga legal na dokumento. Ang pagtataksil ni Dahlia ay hindi lang tungkol sa ibang lalaki. Paliwanag ni Alon, ang boses ay puno ng pait habang itinuturo ang mga numero sa papel. Ito ang plano ng negosyo na dapat ay para sa amin, isang joint venture. At ito, itinuro niya ang sunod-sunod na bank transaction, ang unti-unti niyang paglilipat ng pondo mula sa account ng kumpanya papunta sa isang personal at sikretong account. Halos $2 milyong, Hiraya. Ninakaw niya yon habang abala ako sa pag-aayos ng kasal namin. Halos mabaon ako sa utang. Halos mawala sa akin ang lahat. Napatakip ng bibig si Hiraya. Ngayon naiintindihan na niya. Ang galit ni Alon ay hindi lang galit ng isang lalaking nasaktan ng ego. Ito ay galit ng isang taong pinagtaksilan ng buong buo. Sa pag-ibig, sa tiwala at sa negosyo. Habang tinititigan niya ang mga dokumento, isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Isang alaala na dati wala lang sa kanya, ngunit ngayon ay mayroon ng kahulugan. Si Lino. Bulong niya, mas para sa sarili kaysa para kay Alon. Bago kami maghiwalay, lagi siyang may mga tinatawagan ng palihim. Akala ko kliyente lang, pero minsan, narinig ko siyang nakikiusap. Sinasabi niya, "Bigyan niyo pa ako ng palugit. Babayaran din kita." Nangako ako. Napatingin si Alon sa kanya. Ang mga mata ay naniningkit sa interes. Madalas siyang balisa noon, pagpapatuloy ni Hiraya habang inaalala ang mga detalye. May mga sulat na dumarating para sa kanya na agad niyang itinatago. Mga argumento namin tungkol sa pera na sinasabi niyang work pressure lang daw. Akala ko, normal lang yon. Hindi ko alam na may tinatakbuhan na pala siyang mga utang. Nagkatinginan silang dalawa. Ang mga piraso ng palaisipan ay unti-unting nabubuo sa kanilang harapan. "Kaya pala," sabi ni Alon, ang boses ay mababa at puno ng realisasyon. "Ninakaw ni Dahlia ang pera ko. At ginamit niya iyon para bayaran ang mga utang ni Lino at akitin siya palayo sa akin." Pagpapatuloy ni Hiraya, ang kanyang puso ay naninikip sa sakit ng katotohanan. Hindi ito isang simpleng kwento ng pag-iibigan at pagtataksil. Ito ay isang masalimuot na sabwatan na binuo mula sa kasakiman at desperasyon. Ang samahan ni Lino at Dahlia ay hindi itinayo sa pagmamahalan, kundi sa krimen at pera. Isang bagong klase ng pag-unawa ang namuo sa pagitan nina Hiraya at Alon. Sa sandaling iyon, hindi na lang sila dalawang taong pinag-isa ng galit. Sila ay dalawang biktima na magkasamang tumutuklas sa lalim ng kasamaang ginawa sa kanila. Ang alyansa nila ay naging mas matatag, mas personal. Sa gitna ng katahimikan, habang pareho nilang pinoproseso ang lahat, biglang tumunog ang telepono ni Alon. Agad niya itong sinagot. Ang kanyang mukha ay bumalik sa pagiging seryoso.
Yes? Anong nahanap mo? Isang mahabang katahimikan habang nakikinig siya sa kabilang linya. Pinanood ni Hiraya ang pagbabago sa ekspresyon ni Alon. Mula sa pagiging seryoso, ito'y naging pagkalito. Pagkatapos ay pagkabigla. At sa huli, isang madilim at nakakakilabot na galit na hindi pa niya nakikita kailanman. Ibinaling ni Alon ang kanyang tingin kay Hiraya. Ngunit ang mga mata nito ay tila tumatagos sa kanya, pabalik sa isang madilim at maulang gabi sa Amerika. Alon, anong nangyari? Hindi agad ito sumagot. Dahan-dahan itong ibinaba ang telepono. Ang private investigator ko sa US, sabi nito. Ang boses ay nanginginig sa pinipigilang galit. May nakita siyang hindi tama sa police report tungkol sa aksidente mo. Ang mundo ni Lino Mendoza ay gumuho ng pira-piraso. Ang unang piraso ay ang kanyang trabaho. Ipinatawag siya ng kanyang boss, isang matandang lalaki na dati humahanga sa kanya. Ngayon, ang nakikita niya sa mga mata nito ay purong pagkadismaya. Sa ibabaw ng mesa nito ay ang printed email ni Hiraya. Ano ito, Lino? Tanong ng boss niya. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat. Isang buwan mong pinapaikot-ikot ang team sa problemang ito. Isang buwan ng delay at dagdag na gastos. Tapos ang solusyon, sa loob lang ng isang araw na hanap ng bagong executive secretary. Pinapahiya mo ang departamento. Pinapahiya mo ako. Walang naisagot si Lino. Nakayuko lamang siya, ramdam ang pamumula ng kanyang mga tainga. Ang bawat salita ay isang dagok sa kanyang ego, isang paalala na ang babaeng itinakwil niya ay siya na ngayong nagpapatingkad sa kanyang mga kahinan. Ang pangalawang piraso ay ang kanyang relasyon. Pag-uwi niya sa condo unit na tinitirhan nila ni Dahlia, hindi yakap ang sumalubong sa kanya, kundi isang bagyong walang tigil. Anong nangyayari, Lino? Sigaw ni Dahlia, hawak ang isang mamahaling vase na tila handa ng ibato anumang oras. Lahat ng tao sa social circle ko, pinagtatawanan ako. Ang babaeng pinalitan ko. Siya na ngayon ang fiancé ng lalaking iniwan ko. Pinagmumukha mo akong tanga. Hindi ko naman kasalanan yon, Dahlia. Ganting sigaw ni Lino. Ang pagod at hiya ay napalitan na ng inis. Anong hindi mo kasalanan? Bakit hindi mo siya kayang kontrolin? Hindi ba't asawa mo siya dati? Dapat alam mo ang kahinaan niya. Gawin mo ang lahat para paalisin siya sa kumpanya. Para paalisin siya sa buhay natin. Paano ko gagawin yon? Si Alon de Salcedo ang nasa likod niya. Mag-isip ka. Sigaw ni Dahlia at sa wakas ay ibinato ang vase sa pader malapit sa ulo ni Lino. Ang tunog ng nabasag na porselana ay umalingaw-ngaw sa kanilang pagtatalo. Kung hindi mo kayang ayusin to, Lino, baka dapat kong pag-isipan kung tama ba na pinili kita. Ang banta ay malinaw. Ang relasyon nila ay hindi tungkol sa pag-ibig. Ito ay isang transaction. At sa ngayon, si Lino ay isang masamang investment. Dahil sa takot at desperasyon, nagsimula siyang gumawa ng mga bagay na hindi niya akalaing gagawin. Nagsimula siyang magmatyag. Kinagabihan, nagpunta siya sa parking lot ng Sinag Corporation at nagtago sa isang madilim na sulok. Hinintay niya ang paglabas ni Hiraya. Ilang minuto pa, lumabas na nga ito. Naglalakad itong mag-isa, ngunit iba na ang aura nito. Hindi na ito ang Hirayang laging nakayuko. Taas noo na ito, ang bawat hakbang ay may kumpiyansa. Habang pinapanood niya ito mula sa malayo, isang komplikadong emosyon ang kumulo sa kanyang dibdib. Pagsisisi, galit, at isang klase ng pag-aari na hindi pa rin nawawala. Akin yan. Dapat akin pa rin yan. Nang malapit na si Hiraya sa kotse nito, isang bagong kotse na tiyak ay bigay ni Alon, tila may naramdaman ito. Bigla itong lumingon sa direksyon niya. Hindi niya alam kung nakita siya nito sa dilim, ngunit sapat na yon para mapaatras siya sa likod ng poste.
Mabilis na pumasok si Hiraya sa kanyang kotse at narinig niya ang malakas na paglock ng mga pinto bago ito mabilis na umalis. Isang pakiramdam ng kabiguan at lalong matinding galit ang naiwan sa kanya. Umuwi si Lino sa kanilang kondo na gulong-gulo ang isip. Anong gagawin niya? Paano niya maibabalik ang kontrol? Habang umiinom siya ng alak sa sala, biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang text message mula sa isang numerong hindi rehistrado. Binuksan niya ito. 4 na salita lang ang nakasulat, ngunit ang mga salitang yon ay nagpatigil sa pag-ikot ng kanyang mundo. Alam ko ang ginawa mo. Nanlamig ang buong katawan ni Lino. Nahulog ang hawak niyang baso sa sahig. Sino to? Paano niya nalaman? Ang aksidente. Walang dapat makaalam noon. Binayaran niya ng malaki ang mekaniko. Sinigurado niyang walang ebidensya. Isang alon ng purong takot ang bumalot sa kanya. Hindi na lang ito tungkol sa trabaho o kay Dahlia. Ito ay tungkol sa kanyang kalayaan. Kinabukasan pumasok si Lino sa trabaho na parang isang multo. Ang kanyang mga mata ay mailap. Ang bawat tunog ng telepono ay nagpapakaba sa kanya. Kailangan niyang makausap si Hiraya. Kailangan niyang malaman kung may alam ito. Kailangan niyang patigilin ang anumang binabalak nito bago pa mahuli ang lahat. Buong araw niyang sinubukan, ngunit laging may kasama si Hiraya. Laging may kamiting. Tila sinasadya nitong iwasan siya. Nang mag-aalas 7 na ng gabi, halos wala ng tao sa kanilang palapag. Nakita niyang nagliligpit na ng gamit si Hiraya. Ito na ang pagkakataon niya. Ngunit bago pa siya makalapit, pumasok si Alon sa opisina nito. May ibinulong at sabay silang tumawa. Ang tunog ng tawang iyon ay parang mga karayom sa kanyang tainga. Mabilis siyang nagtago nang makita niyang sabay na silang lumabas at naglakad patungo sa private elevator ni Alon. Isang masamang ideya ang biglang nabuo sa kanyang desperadong isipan. Isang paraan para makausap si Hiraya ng mag-isa. Isang paraan para takutin ito. Tumakbo siya papunta sa kabilang dulo ng hallway kung saan matatagpuan ang service elevator at ang maintenance room. Samantala, nagpaalam na si Hiraya kay Alon sa lobby. May kailangan pa siyang daanan sa kabilang building kaya't mag-isa na siyang sasakay sa isa pang elevator. Pumasok si Hiraya sa loob ng elevator, ramdam ang pagod ng buong araw. Pinindot niya ang G para sa ground floor. Habang nagsasara ang pinto, hindi niya maalis sa isip ang itsura ni Lino sa parking lot kagabi. Isang hindi maipaliwanag na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Nasa kalagitnaan na ng pagbaba ang elevator nang bigla itong umalog ng malakas. Kasunod nito, isang nakakabinging katahimikan. Huminto ang elevator. Pagkatapos, namatay ang lahat ng ilaw at nilamon si Hiraya ng ganap na kadiliman. Sinubukan niyang pindutin ang emergency button, ngunit walang nangyari. Tulong! Sigaw niya. Ngunit ang boses niya ay tila kinain lang ng makapal na bakal sa paligid. At sa gitna ng nakabibinging katahimikan at ng sarili niyang kumakabog na dibdib, may narinig siya. Isang mahinang kaluskos mula sa itaas. Pagkatapos, isang tunog na nagpatindig sa lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Ang dahan-dahan at sinasadyang tunog ng mga yabag na palapit mula sa labas ng pinto ng elevator. Ang tunog ng pagdating ng isang email ay pumutol sa katahimikan ng gabi sa opisina ni Alon. Isang simpleng notifikasyon na magiging mitya ng isang napakalaking pagsabog. Mula ito sa kanyang private investigator sa Amerika. Ang subject line, Urgent, H. Alcantara Case Findings. Huminga ng malalim si Alon bago i-click ang email. Sa loob ng ilang linggo, hinintay niya ang ulat na ito. Bawat araw na lumilipas, ang munting pagdududa sa kanyang isipan ay lumalaki. Nagiging isang halimaw na ayaw siyang patahimikin. Binuksan niya ang kalakip na PDF file.
Ang mga unang pahina ay formalidad, mga kopya ng police report, mga litrato ng aksidente. Ngunit sa huling pahina, naroon ang buod ng imbestigador. At habang binabasa ni Alon ang bawat salita, ang hangin sa kanyang baga ay tila unti-unting nauubos. Natagpuan ang testimonya ng isang mekaniko, si Mr. Arthur Velasco. Unang itinanggi, ngunit matapos ipakita ang ebidensya ng isang malaking cash deposit sa kanyang bank account, isang araw bago ang aksidente, umamin na rin ito. Inamin ni Velasco na binayaran siya ng isang lalaking nagpakilalang Lino Mendoza para ayusin ang preno ng kotse ni Hiraya Alcantara. Ang utos ay gawin itong hindi kapansin-pansin na magkakaroon lamang ng epekto sa mataas na bilis o biglaang pagpreno. Konklusyon, ang insidente ay hindi aksidente. Ito ay isang malinaw na kaso ng brake failure tampering na may intensyong magdulot ng matinding kapahamakan. Intensyon. Sinadya. Binitawan ni Alon ang mouse. Ang ugat sa kanyang sentido ay pumintig. Ang pagkuyom ng kanyang kamao ay napakahigpit na namuti ang kanyang mga buko. Ang screen ng computer ay lumabo sa kanyang paningin na palitan ng isang matingkad at nakakakilabot na imahe. Isang maikling flashback, ang puting silid ng ospital sa Amerika. Ang unang beses niyang makita, si Hiraya. Nakahiga ito sa kama, walang malay, ang muka ay puno ng mga galos at pasa. May benda sa ulo at isang cast sa braso. Ang itsura nito ay parang isang basag na manika. Napakahina, napakadaling saktan. Noong mga sandaling iyon, ang naramdaman niya ay awa at isang obligasyong tulungan ito para sa sarili niyang paghihiganti. Ngayon, habang inaalala niya ang imaheng iyon, hindi na awa ang nararamdaman niya. Isang nagngangalit, sukdulan, at purong galit. Hindi lang siya niloko ni Lino, hindi lang niya sinaktan si Hiraya, sinubukan niya itong patayin. Ang lahat ng hirap na dinanas ni Hiraya, ang pisikal na sakit, ang emosyonal na trauma, ay hindi bunga ng isang malagim na aksidente. Iyon ay resulta ng isang kalkulado at malupit na plano. Sa isang iglap, lahat ng bagay ay nagbago. Ang kanilang laro ng paghihiganti sa korporasyon ay naging isang maliit at walang kwentang bagay. Ang pagpapabagsak sa karera ni Lino ay hindi na sapat. Ang paghihiganti ay hindi na sapat. Ang kailangan ngayon ay hustisya. Ang kailangan niya ay pagbayarin si Lino sa bawat patak ng dugong dumanak mula kay Hiraya. Kinuha niya ang kanyang cellphone, nanginginig ang mga kamay sa galit. Tiningnan niya ang huling litratong ipinadala sa kanya ni Hiraya kanina lang. Isang selfie nito habang nagsusukat ng wedding gown sa isang sikat na designer. Isang masayang ngiti ang nakapaskil sa mga labi. Nakangiti ito. Walang kamalay-malay na ang lalaking halos pumatay sa kanya ay malaya pa ring nakakagala, nakakapasok sa iisang gusali kung saan sila nagtatrabaho. Parang isang kidlat na gumuhit sa isipan ni Alon ng panganib. Kung nagawa na yon ni Lino noon, walang makapipigil sa kanya na ulitin yon ngayon. Lalo na't siya'y unti-unti nang nauubusan ng pag-asa. Mabilis niyang idinial ang numero ng kanyang pinuno ng seguridad. "Marco?" sabi ni Alon. Ang boses ay mababa at nakakatakot. "May bago akong utos at gusto kong sundin mo ito nang walang tanong." "Yes, sir?" Huwag ninyong hayaang makalapit si Lino Mendoza kay Hiraya. Kahit isang hakbang, doblehin ang security sa paligid niya. Subaybayan ninyo ang bawat galaw ni Mendoza. Gusto kong malaman kung saan siya pupunta, sino ang kanyang kausap. Naiintindihan mo ba? "Loud and clear, sir." Pagkababa ng telepono, tumayo si Alon at sinipa ang isang upuan sa sobrang galit. Kailangan niyang sabihin kay Hiraya ang lahat. Ngayon na, kailangan nitong malaman ang panganib na kinakaharap niya. Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse at mabilis na tinungo ang pinto.
Habang naglalakad siya sa tahimik na hallway, ang tanging naririnig niya ay ang dagundong ng sarili niyang pulso. Nasa isip niya ang gagawin. Pupuntahan niya si Hiraya sa mansyon, ipapaliwanag ang lahat ng mahinahon at titiyaking ligtas ito sa kanyang tabi. Nasa kalagitnaan na siya ng pagtawid sa lobby nang biglang mag-ring ang kanyang cellphone. Ang pangalan ni Hiraya ang lumitaw sa screen. Agad niya itong sinagot. Isang masamang premonisyon ang biglang gumapang sa kanyang dibdib. Hira, papunta na ako. Alon! Ang boses sa kabilang linya ay hindi kalmado. Ito'y puno ng takot, puno ng sindak. Halos hindi niya ito marinig sa sobrang panginginig. Alon! Nandito siya. Nasa mansyon siya. Isang nakabibinging katahimikan. Ang buong mundo ni Alon ay huminto. Ang mansyon. Ang kanilang ligtas na lugar. Alon, tulungan mo ako. Ang pagsigaw ng pangalan niya ang gumising sa kanya mula sa pagkatulala. Huwag kang gagalaw dyan, Hiraya. Papunta na ako. Sigaw niya pabalik. Kasabay ng pagtakbo niya palabas ng gusali, ang puso niya'y tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ang malawak na sala ng mansyon ni Alon na dati isang lugar ng kapayapaan at pag-asa para kay Hiraya ay naging isang entablado ng takot. Ang bawat anino ay tila may dalang panganib. Ang bawat tahimik na sulok ay nag-aabang at sa gitna ng lahat, nakatayo si Lino Mendoza. Hindi na ito ang Lino na kilala niya. Wala na ang dating kumpiyansa. Wala na ang mapagmalaking ngiti. Ang kaharap niya ngayon ay isang lalaking nasa dulo na ng kanyang katinuan. Ang mga mata nito ay namumula, ligaw, at puno ng desperasyon. At ang bagay na hawak nito, kumikinang sa ilalim ng malamlam na ilaw ng sala, ang siyang nagpapatigil sa paghinga ni Hiraya. Isang baril. Bakit ka nandito, Lino? Tanong ni Hiraya. Pilit na pinatatatag ang kanyang boses, kahit na ang buo niyang katawan ay nanginginig. Isang mapait at baliw na tawa ang kumawala sa lalamunan ni Lino. Bakit? Nagtatanong ka pa kung bakit? Tingnan mo ang ginawa mo sa akin, Hiraya. Tingnan mo. Itinuro niya ang kanyang sarili, ang gusot niyang damit, ang magulo niyang buhok. Wala na sa akin ang lahat. Ang trabaho ko, ang respeto ng mga tao, si Dahlia, lahat sila. Iniwan na ako. At lahat ng yon ay dahil sa'yo. Umiling si Hiraya, dahan-dahang umaatras. Hindi ako ang sumira sa buhay mo, Lino. Ikaw mismo. Sinungaling. Sigaw nito, ang boses ay nababasag. Humakbang ito palapit. Itinaas ang baril na ngayon ay direktang nakatutok sa dibdib ni Hiraya. Masaya ka na, di ba? Masaya ka na nakikita mo akong ganito? Nakuha mo na ang gusto mo. Nakuha mo na si Alon. Nakuha mo na ang pera niya. Ano pa ang gusto mo? Wasakin ako ng tuluyan Ang tanging gusto ko ay mabuhay ng payapa, Lino. Isang bagay na ipinagkait mo sa akin. Sagot ni Hiraya, ang takot sa kanyang sistema ay unti-unting napapalitan ng isang malamig na tapang. Tiningnan niya ito ng diretso sa mga mata. Tulad ng ginawa mo noong gabing iyon. Natigilan si Lino. Ang pagiging baliw sa kanyang mga mata ay napalitan ng gulat. At pagkatapos ay ng purong takot. Anong sinasabi mo? Ang aksidente, sabi ni Hiraya. Bawat salita ay parang isang patalim. Alam ko na ang lahat. Alam ko na ang ginawa mo sa preno ng kotse ko. Hindi mo lang ako niloko, Lino. Sinubukan mo akong patayin. Ang pag-amin ay nasa mukha na ni Lino. Ang pagkumpirma ng kanyang kasalanan ay malinaw pa sa sikat ng araw. At ang katotohanan yon ang nagtulak sa kanya sa bangin. Dapat namatay ka na lang. Sigaw niya. Ang kanyang daliri ay humihigpit sa gatilyo. Kung namatay ka lang sana, hindi na sana ako umabot sa ganito.
Tahimik na sana ang buhay ko. Napapikit si Hiraya, handa na sa anumang mangyayari. Ang huling nasa isip niya ay ang mukha ni Alon. Bang! Isang nakabibinging putok ang umalingaw-ngaw sa buong mansyon, ngunit walang sakit. Idinilat ni Hiraya ang kanyang mga mata. Nakita niya si Lino, nakatingin sa kanya ng may pagtataka bago dahan-dahang bumagsak sa sahig. Sa likod nito, nakatayo ang anino ng isang lalaki. Bang! Bang! Dalawang malakas na putok pa ang narinig niya at sa pagkakataong ito, naramdaman na niya. Isang matinding kirot. Isang nakakapasong init sa kanyang balikat. Tila biglang nanghina ang kanyang mga tuhod. Bago pa man siya tuluyang bumagsak, dalawang malalakas na braso ang sumalo sa kanya. Ang pamilyar na amoy ni Alon ang bumalot sa kanya. Hiraya! Hiraya! Gumising ka! Narinig niya ang sigaw ni Alon, ngunit ang boses nito ay tila nanggagaling sa malayo. Nakita niya ang pag-aalala at takot sa mga mata nito. Isang imaheng hinding-hindi niya malilimutan. Nakita niya ang mga security guard ni Alon na pumapalibot sa nakahandusay na katawan ni Lino. Alon! Bulong niya. Ang kanyang paningin ay unti-unting lumalabo. Shh! Huwag kang magsalita. Darating na ang ambulansya. Magiging maayos ang lahat. Sabi ni Alon. Ang boses ay nanginginig habang mahigpit siyang yakap nito. Di naman niya ang pisngi ni Hiraya. Huwag mo akong iiwan, Hiraya. Please, huwag mo akong iiwan. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Alon at tumama sa kanyang pisngi. Mainit. Totoo. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Hiraya bago siya tuluyang nilamon ng kadiliman. Hawak pa rin sa kanyang alaala ang imahe ng nag-aalalang mukha at ang tunog ng desperadong pakiusap ng lalaking nagligtas sa kanya. Hindi lang isang beses, kundi 2 beses na. Ang unang nagparehistro sa kamalayan ni Hiraya ay hindi ang pamilyar na amoy ng gamot sa ospital, kundi ang mainit na sikat ng araw sa kanyang pisngi at ang banayad na tunog ng mga alon. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Nakahiga siya sa isang malambot at komportableng kama. Ang kanyang silid ay malaki, puno ng liwanag, at may malaking bintana na nagpapakita ng tanawin ng dagat. Hindi ito ang karaniwang silid sa ospital na nakita niya dati. Sinubukan niyang bumangon, ngunit isang matinding kirot sa kanyang balikat ang pumigil sa kanya. Inilibot niya ang kanyang paningin. Nakita niya si Alon, nakaupo sa isang silya sa tabi ng kama, mahimbing na natutulog. Ang ulo nito ay nakasandal sa kanyang kamay. Ang mukha ay payapa at hindi gaanong formal kaysa sa dati. Hindi niya alam kung gaano katagal siyang nakatulog, ngunit ang tanging mahalaga sa kanya ay ligtas siya. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at marahang hinaplos ang buhok ni Alon. Ang buhok na yun ay malambot, hindi tulad ng inaasahan niya. Hindi niya maiwasang mapangiti. Tila naramdaman ni Alon ang kanyang paggalaw. Dahan-dahan itong dumilat at nang magtama ang kanilang mga mata, isang pagtataka ang lumitaw sa kanyang mukha. Bulong niya. Ang kanyang boses ay paos. Agad siyang tumayo at lumapit. Hawak ang kanyang kamay. Gising ka na. Kamusta ang pakiramdam mo? May masakit ba sa'yo? Umiling si Hiraya. Okay lang ako. Ikaw? Matagal ka na bang nagbabantay sa akin? Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Alon. Hindi ako aalis sa tabi mo, sabi nito. Mahigpit na hinawakan ang kanyang kamay, lalo na pagkatapos ng nangyari. Nagbago ang ekspresyon ni Hiraya. Biglang bumalik sa kanyang alaala ang mga pangyayari noong gabing iyon. Ang mukha ni Lino, ang baril, ang sakit sa kanyang balikat. Si Lino, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Nasaan siya? Lumambot ang mukha ni Alon
at hinaplos ang kanyang pisngi. Huwag kang mag-alala. Wala na siya. Ligtas ka na. Hindi na niya magagawang saktan ka ulit. Hindi na kailangang magtanong ni Hiraya. Alam niya na si Alon ang gumawa ng paraan. Salamat, sabi niya, tumingin ng diretso sa mga mata nito. Salamat sa lahat, sa pagligtas mo sa akin, sa pagprotekta mo sa akin. Ngumiti si Alon. Hindi mo kailangang magpasalamat. Hindi ko hahayaang may mangyaring masama sa'yo. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Sa sandaling iyon, walang mas mahalaga kundi ang magkasama sila. Anong nangyari kay Dahlia? Tanong ni Hiraya. Nakakulong na siya. Inaresto siya matapos umamin ang mekaniko sa sabwatan ninyo ni Lino. Marami rin siyang kasong financial fraud, sagot ni Alon. Mahabang panahon siyang makukulong. Tumango si Hiraya. Pagkatapos ng lahat, nakamit din natin ang hustisya. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang hindi lang iyon ang mahalaga. Ang paghihiganti, ang katarungan. Lahat ng iyon ay naging kulang na lamang kumpara sa kung anong nahanap niya kasama si Alon. Itinuon niya ang kanyang atensyon kay Alon, tinitigan ang mga mata nito ng malalim. Nakita niya roon ang parehong sakit na naramdaman niya noon, ngunit may bago ring pag-asa. Pag-asa para sa isang mas magandang hinaharap. Alon, sabi niya, tungkol sa kasal. Hindi niya natapos ang kanyang sasabihin. Dahan-dahan, inilapit ni Alon ang kanyang mukha at marahang hinalikan siya. Isang halik na puno ng pag-aalala, pasasalamat, at hindi niya maitatanggi, pag-ibig. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, pareho silang nakangiti. Huwag mo nang isipin ang kasal, sabi ni Alon. Ang isipin mo na lang ay ang paggaling mo. Pagkatapos, kung pareho pa rin nating gusto, magpapakasal tayo sa tamang panahon, sa tamang dahilan. Tumango si Hiraya. Walang mas mahalaga sa kanya kundi ang makasama si Alon. Hindi na niya kailangang madaliin ang kahit ano. May isa pa akong sorpresa para sa'yo, sabi ni Alon, may ngiti sa kanyang mga mata. Kinuha niya ang remote control sa tabi ng kama at pinatay ang telebisyon. Sa screen, nakita ni Hiraya ang mukha ni Lino. Inilipat ko na ang lahat ng kaso mo, sabi ni Alon. Inaasikaso na ng abogado ko ang lahat. Hindi na kita kailangang mag-alala pa sa kanya. Naramdaman ni Hiraya ang bigat na umalis sa kanyang dibdib. Sa wakas, malaya na siya. Salamat, Alon, sabi niya. Hindi na napigilang yakapin ito ng mahigpit. Salamat sa lahat. Nang makahiwalay siya, hinawakan ni Alon ang kanyang kamay at dinala sa kanyang tiyan. May isa pa akong dapat sabihin sa'yo, sabi ni Hiraya. May bahid ng hiya, ngunit puno ng kagalakan ang kanyang boses. May sorpresa ako sa'yo mamaya. Kumunot ang noo ni Alon, nagtataka. Anong ibig mong sabihin? Ngumiti si Hiraya at bumulong sa kanyang tainga. Ang mga mata ni Alon ay nanlaki sa pagkamangha. Hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Totoo? Tanong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa saya. Tumango si Hiraya. Magiging 3 na tayo. Ang mukha ni Alon ay napuno ng isang kagalakan na hindi pa nakikita ni Hiraya kailanman. Yumakap ito sa kanya ng mahigpit. Hindi na napigilan ang mga luha sa kanyang mga mata. Hindi ako makapaniwala, sabi nito. Hindi ako karapat-dapat. Hira, binigyan mo ako ng lahat. Hindi iyan dapat sabihin, Alon, sabi ni Hiraya. Hinaplos ang pisngi nito. Pareho nating binigyan ng isa't isa ng pangalawang pagkakataon sa pag-ibig. At ngayon, binigyan tayo ng isang bagong dahilan para lumaban. Sa labas, ang dagat ay tahimik na sumasayaw sa ilalim ng sikat ng araw. Isang bagong bukang liwayway ang nagsisimula. Hindi lamang para kay Hiraya at Alon, kundi para rin sa bagong buhay na kanilang dadalhin sa mundo. Ang puting buhangin,
Sa ilalim ng kanyang mga paa ay kasing lambot ng mga ulap. Ang dagat ay kumikinang sa sikat ng araw. Ang mga alon ay banayad na humahampas sa dalampasigan. Ang simoy ng hangin ay may dalang halimuyak ng mga bulaklak at ang masayang tawanan ng mga taong nakapaligid sa kanya. Ngunit para kay Hiraya Alcantara, ang tanging nakikita, naririnig at nararamdaman niya ay ang lalaking naghihintay sa kanya sa dulo ng aisle. Si Alon de Salcedo. Nakasuot ito ng isang puting suit, ang kanyang buhok ay maayos na nakaayos at ang kanyang mga mata ay naglalaman ng isang pag-ibig na hindi niya inakalang posible. Sa nakalipas na ilang buwan, maraming nabago sa kanilang buhay. Nagkaroon ng sakit, pagtataksil, at halos ikamatay. Ngunit sa gitna ng lahat, natagpuan nila ang isa't isa. Natagpuan nila ang isang pag-ibig na tunay, matatag, at kaya silang iligtas sa anumang panganib. Humigpit ang kapit ni Hiraya sa braso ng kanyang ina na siyang umaalalay sa kanya sa aisle. Tumango ito sa kanya, nagbibigay lakas. Bawat hakbang na ginagawa ni Hiraya ay isang pagpapatunay na nakalaya na siya sa nakaraan. Nang makarating siya sa harap ni Alon, binitawan siya ng kanyang ina at bumulong. "Mahal na mahal kita, anak. Maging masaya ka." Kinuha ni Alon ang kamay ni Hiraya at mahigpit na pinisil iyon. "Ang ganda mo," bulong nito. Ngumiti si Hiraya. Ang kanyang suot na wedding gown ay simple ngunit eleganteng gawa ng isang sikat na designer. Hindi ito kasing enggrande ng bestida na sinuot niya noong gabi ng anibersaryo ng Sinag Corporation, ngunit mas mahalaga ito para sa kanya. Dahil sa damit na ito, siya ay tunay. Siya ay si Hiraya, hindi isang piyesa sa isang laro, kundi isang babaeng nagmamahal at minamahal. Nagsimula ang seremonya. Ang mga salita ng pari ay umalingaw-ngaw sa ilalim ng asul na kalangitan. Ngunit para kay Hiraya at Alon, ang tanging mahalaga ay ang mga pangako na kanilang gagawin sa isa't isa. "Ako, si Alon de Salcedo," sinimulan ni Alon, tumitingin ng diretso sa mga mata ni Hiraya, "ay tinatanggap ka, si Hiraya Alcantara, bilang aking may bahay, upang mahalin at alagaan, mula ngayon at magpakailanman, sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan, hanggang sa kamatayan, ay paghiwalayin tayo." "Ako, si Hiraya Alcantara," tumugon si Hiraya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa damdamin. "Ay tinatanggap ka, si Alon de Salcedo, bilang aking asawa, upang mahalin at alagaan, mula ngayon at magpakailanman, sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan, hanggang sa kamatayan ay paghiwalayin tayo." Pagkatapos ng kanilang mga panata, nagpalitan sila ng singsing. Isinuot ni Alon ang singsing sa daliri ni Hiraya, isang simbolo ng kanyang walang hanggang pagmamahal. At sa huli, hinarap sila ng pari. "Sa kapangyarihang ipinagkaloob sa akin, ipinapahayag ko kayo ngayon bilang mag-asawa. Maaari mo nang halikan ang iyong asawa." Dahan-dahan, inilapit ni Alon ang kanyang mukha at hinalikan si Hiraya. Isang halik na puno ng pagmamahal, pag-asa, at isang pangako ng isang masayang kinabukasan. Ang palakpakan ng mga bisita ay umalingaw-ngaw sa kanilang paligid. Ang ilan ay umiiyak sa kaligayahan. Marami ang nakangiti, nagpaparating ng kanilang pagbati. Ngunit para kay Hiraya at Alon, ang kanilang mundo ay naglalaman lamang ng dalawang tao, sila at ang kanilang pag-ibig. Pagkatapos ng seremonya, isang maliit na salo-salo ang ginanap sa dalampasigan. Nakasuot si Hiraya ng isang simpleng puting bestida at si Alon naman ay nakarelax na suot ang kanyang barong Tagalog. Habang nagkakasiyahan ang mga bisita, hinila ni Alon si Hiraya palayo sa karamihan. Dinala niya ito sa isang tahimik na lugar sa dalampasigan kung saan ang mga alon lamang ang kanilang kasama.
May gusto akong ipakita sa'yo, sabi ni Alon. May ngiti sa kanyang mga mata. Hinawakan niya ang kamay ni Hiraya at dinala ito sa isang maliit na kahon na nakatago sa ilalim ng isang puno ng niyog. Binuksan niya iyon at nakita ni Hiraya ang 2 maliliit na sapatos ng sanggol. Alon, bulong niya, hindi makapaniwala. Inihanda ko na ang nursery, sabi ni Alon. Gusto kong maging handa sa pagdating ng ating anak. Nayakap ni Hiraya si Alon. Mahal na mahal kita, sabi niya. Mahal din kita, Hiraya, higit pa sa inaakala mo. Sa sandaling iyon, naalala ni Hiraya ang lahat ng pinagdaanan niya. Ang sakit, ang pagtataksil, ang halos ikamatay. Ngunit sa lahat ng iyon, may nahanap siyang isang pag-ibig na nagligtas sa kanya. Isang pag-ibig na nagbigay sa kanya ng lakas para lumaban. Isang pag-ibig na nagbigay sa kanya ng isang bagong pamilya. Sa gabing iyon, habang pinagmamasdan nila ang paglubog ng araw sa dagat, alam ni Hiraya na ang lahat ng pagsubok ay may dahilan. Na kahit sa pinakadilim na gabi, may liwanag na naghihintay. At ang liwanag na yon ay ang pag-ibig. Aral ng kwento. Mga minamahal naming tagapakinig, sana'y natutunan natin sa kwento ni Hiraya na kahit anong pagsubok ang dumating sa ating buhay, laging may pag-asa. Kahit wasak na ang puso natin, kaya pa rin itong muling buuin ng pag-ibig at pagkakataon. Huwag tayong mawalan ng pag-asa at pananalig sa Diyos. Pasasalamat at request para sa comments. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa kwento ng Mula sa Mga Abo. Sana ay nagustuhan ninyo ito. I-comment nyo po sa ibaba kung ano pang klaseng kwento ang gusto ninyong marinig mula sa amin. Call to action. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.